Isa pong nakakagulat na pangyayari ang yumanig sa crypto market nitong mga nakaraang oras. Halos 584,000 na crypto traders ang nakaranas po ng matinding pagkalugi or pagkatalo kung saan ay umabot po sa kabuuang $1.7 billion ang kanilang natalo or nawala. At yan po ay matapos ang biglaan at mabilis na pagbaba ni Bitcoin sa presyo nitong $94,000. Ang ganito pong flash crash ay hindi po bago sa volatile na mundo ng cryptocurrencies. Ngunit ang ganito kalaking liquidation event ay nag-iiwan po ng maraming tanong sa mga traders at investors, lalo na po sa mga Pinoy na aktibo sa crypto trading. Kaya atin pong pag-uusapan ang mga dahilan sa likod po ng pangyayaring ito, ang mga epekto nito at ang mga mahalagang aral na dapat po nating tandaan tungkol dito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Umpisahan po natin sa ano nga ba ang naging sanhi ng flash crash ni Bitcoin. Pero bago yan ay alamin po muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng flash crash. Ayan. Ang flash crash ay isa pong biglaan at mabilis na pagbaba ng presyo ng isang asset sa napakaikling panahon lamang. Sa kasong ito ay bumaba po si Bitcoin ng halos $3,000 sa loob lamang ng 30 minutes mula po sa presyo nito na $97,000 pababa sa $94,000 bago po ito mabilis na bumalik sa dating price level nito. Ang ganito pong klaseng galaw ay kadalasang dulot ng malalaking market orders, leverage trading at saka panic selling. Ngayon ay ano naman po ang papel ng leverage trading? Ayan. Sa leverage trading, ang mga traders po ay gumagamit ng borrowed funds para palakihin ang kanilang position. Bagamat maaari po nitong pataasin ang potensyal na kita, ito rin po ay nagpapataas ng risk. Kapag bumagsak po ang presyo ng asset tulad ni Bitcoin, ang mga long positions, kung saan na ito po yung mga nakabet na tataas ang presyo, ay naliliquidate o pinipilit na isara ng exchange mismo upang mabayaran ang utang. Sa kasong ito, ang leverage trading ay nagresulta po ng higit $1.58 billion na losses para sa mga long traders. Ayan. Ngayon ay paano naman po nakaapekto ang tech stock market? Yan, ang flash crash ay hindi lamang po internal sa crypto market. Naapektuhan din ito ng malalaking balita mula sa tech stock market. Ang ulat na ang China ay nag-iimbestiga sa computer chip giant na Nvidia ay nagdulot po ng malawakang risk of sentiments kung saan mas pinili ng mga investors na ibenta ang kanilang riskier assets tulad po ng mga cryptocurrencies. Ayan. Ngayon ay anong mga crypto ang pinaka-apektado po rito? Yan, unang-una ay si Bitcoin. Si Bitcoin bilang leader ng crypto market ay nagdusa po ng $190 million na liquidation losses. Ang matinding pagbaba po ng presyo nito ay nagdulot ng domino effect sa iba pang mga assets. Pangalawa ay si Ethereum at ang mga altcoins. Hindi rin po nakaligtas si Ethereum kung saan ay nagtamo ito ng $250 million na losses. At iba pang mga altcoins tulad po ni XRP, Solana at saka si Dogecoin. Ang mga altcoins ay karaniwang pong mas volatile kaysa kay Bitcoin, kaya mas malaki po ang kanilang pagbaba tuwing may market crash. At pangatlo o panghuli ay ang mga small cap cryptos. Ayan. Ang mga mas maliliit po na cryptocurrencies o small cap cryptos ang nakaranas po ng pinakamalaking impact kung saan ay
meron po itong kabuang $560 million na pagkalugi. Dahil po sa mababang liquidity ng mga assets na ito, mas mabilis po silang bumabagsak tuwing may market correction. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors. Ayan. Ang mga traders na gumagamit po ng leverage, ayan, ay maaari pong sila po yung maaring labis na naapektuhan. Kapag hindi po maingat ang paggamit ng leverage, ang isang simpleng galaw sa market ay maaring magresulta sa kabuang pagkawala ng investment. Yan, para naman po sa mga hodlers or long-term investors, maaari pong tingnan natin ang pangyayaring ito bilang pansamantalang galaw lamang. Ang ganito pong market correction ay madalas na sinusundan ng recovery, gaya po ng muling pagtaas ni Bitcoin mula sa presyong $94,000 pabalik sa $97,000. At maliban po dyan ay hindi lamang po financial ang epekto ng flash crash. Maaari pong magdulot ito ng matinding stress at panic sa mga traders. Dito po sa Pilipinas, kung saan marami po ang nagsisimula pa lang sa crypto trading, maaari pong mas lalong mawalan ng tiwala ang iba sa crypto dahil sa ganitong volatility. Ngayon ay ano naman po ang mahalagang aral mula sa flash crash na ito? Una ay gumamit po ng labis na leverage. Ang leverage trading ay parang espada na may dalawang talim. Habang ito ay nagbibigay po ng pagkakataong kumita ng mas malaki, ito rin po ay may kakambal na napakalaking risk. Kaya maging maingat po sa paggamit ng leverage at iwasang pong ilagay ang buong capital sa isang trade. Pangalawa ay ang pagkakaroon po ng diversified portfolio. Ang paglalagay po ng lahat ng ating puhunan sa isang asset ay mapanganib or napaka-risky. Kaya siguraduhin po nating mayroon po tayong diversification or naka-diversify ang ating portfolio upang mabawasan ang epekto ng biglaang paggalaw ng presyo sa isang asset. Pangatlo ay ang pag-unawa po sa market volatility. Ang crypto market po ay likas na volatile. Mahalaga po ang pagkakaroon ng tamang mindset bilang isang trader o investor. Kaya dapat ay handa po tayong tanggapin ang biglaang pagbabago sa presyo at magplano po tayo ng maayos upang maprotektahan ang ating puhunan. Pang-apat at panghuli ay huwag po tayong magpapadala sa ating emosyon. Ang panic selling ay isa pong karaniwang reaksyon sa flash crash, ngunit ito ay madalas na nagdudulot ng mas malaking pagkalugi. Maging kalmado po tayo at pag-aralan ang sitwasyon bago tayo gumawa ng ating desisyon. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang flash crash ni Bitcoin ay isang paalala na ang crypto market ay isang mataas na risk, mataas na reward na larangan. Para sa mga Pinoy traders, mahalaga po ang edukasyon at tamang diskarte upang maiwasan ang ganitong uri ng malaking pagkalugi. Bagamat nakakaakit po ang mabilis na kita sa crypto, dapat tandaan na ang long-term strategy, diversification at risk management ang siyang susi sa tagumpay. Sa kabila po ng volatility ay naniniwala akong si Bitcoin at maging iba pang mga cryptocurrencies ay nananatiling promising investment assets. Ang ganitong market events ay bahagi po ng natural na evolution ng isang emerging financial ecosystem. Ang pinakamalaga po ay ang pagiging handa at matalino sa paghawak ng ating investment upang makasabay sa pagbabago ng market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.